sino naman po ang prone, no, sa mga heart attack at ano po ang pre-existing medical conditions ang nagpapa-aggravate po upang makaranas po ng heart attack ang isang tao? Dr. Goyco? Yeah, ang pinaka-causa or cause ng atake, ito yung sinabi natin bara sa ugat sa puso. Yung kalimitan dahilan dito, ito number one, epidemic ito ngayon, yung diabetes. So diabetes is one of the most common cause sa pagbabara ng ugat sa puso. Sunod, itong mga pasyenteng may high blood, kailangan i-control yon. So itong dalawa, kasama siyempre sa pagtaas ng cholesterol, at sa mga pasyenteng o mga tao matataba masyado, walang masyadong exercise. And I think kailangan natin i-emphasize sa ating mga tagapanood yung paninigarilyo. At sa mga bata-bata pa, mga adolescents, itong vaping. Akala kasi nila itong vaping ay walang effect sa heart. In fact, pwede yan magkaroon. 2 times ang risk nila na magkaroon ng atake sa puso o bara sa ugat sa puso. So, of course, yung mga pasyenteng mayroong sakit sa kidney, yung may mga lupus. So ito yung mga sitwasyon or condition na pwedeng mag-cause or mag-trigger ng pagbara sa ugat sa puso at sa kalaunan kung talagang barado na siya at maghihinto o titigil yung flow ng dugo doon sa parte ng muscle ng heart at iyon na yung sinasabi nating atake sa puso. Okay, Ms. Jackie, gusto ko pong i-reiterate, emphasize ulit. Sabi ni Doc, diabetes, kasama yan, high blood, cholesterol, paninigarilyo, vaping, doon sa mga nagbi-vape. Sabi ni Doc, narinig nyo yon? Akala nyo, ligtas kayo dyan? Oh, we are warning you. Kasama pala po yan sa pwede magdulot ng pagbabara sa ating puso. Yan. Mayroon pa, mayroon kidney problem and then may lupus. Tandaan nyo po yan, ha? That's very important reminder to everyone. Okay. Miss Jackie, yes, ang gusto kong itanong yes, kay Doc, ayan, mayroon kang gusto idagdag bago ko itanong ito? Sige, go ahead po, Miss Jackie. Thank you very much. Thank you po, Miss Annie. Minsan kasi yung diabetes at yung hypertension ay namamana, no? So maski minsan yung iba ay wala naman pong nangyayari, ay nagkakaroon po kasi nasa lahi po nila, pero pwede naman mag-exercise, uminom ng gamot. Pero yung cholesterol, syempre iwasan ng mga pagkain na hindi dapat, no? Pero Miss Annie, yung vaping, yung paninigarilyo, dapat wag nang mag-umpisa, di ba? Kasi hindi naman ito natural na mangyayari na makakasakit ka dahil nga, yun na nga, na may ganun, no? Pero ito ay dahil sa iyo. Dahil ikaw ay naninigarilyo, ikaw ay nag-vaping, di ba? So talagang walang magandang maitudulot. Kaya klarong-klaro po ang mga sinasabi ni Dr. Goyco sa atin, no? Yes, Miss Annie, kayo po magtatanong. Yes, thank you very much po, Miss Jackie. Doc Goyco, ito naman, ano yung mga warning signs ng heart attack? Thank you po. Okay. Itong mga pasyente nagkakaroon ng heart attack, ang pinaka-common, the most common symptoms ng pasyente is chest pain, sakit sa dibdib. Of course, hindi ito yung ordinary chest pain. Ang typical chest pain is yung na dahil yung symptoms ng heart attack, ito yung parang mabigat sa dibdib, parang iniipit, and continuous yan for several seconds to minutes. And then kung minsan ang pain umaakyat sa panga o sa left arm, and then kasama kung minsan hirap huminga. And then, of course, ang pasyente napamawis ng malamig, and then hindi talaga komportable ang pasyente. Then kung talagang grabe ang atake, pwede siya mawala ng malay, mahilo, or mag-cause din ng irregular heartbeat. So ito na yung nagkakaroon ng arrest sa pasyente, cardiac arrest. Yan ang pinaka hindi magandang effect ng atake sa puso.